Boom! Huli. Na hindi pa ako mag-aasawa. Hindi pa ako magse-settle down. Hindi pa ito yung tamang oras para gawin ko yung bagay na iyan. Kasi mga G, ang plano ko kapag gagawin ko na ang bagay na ito ay kumbaga sa oras na iyon dapat ay naabot ko na ang tunay kong potensyal. Sobrang okay na yung buhay ko, sobrang stable na, sobrang secured na, okay? Tapos sabihin na nating sobrang yaman ko na din, okay? Dahil kung mag-uumpisa ako ng sarili kong pamilya at may babae akong aasawahin, I wanna make sure na itong magiging pamilya ko na ito ay magiging masaya at secure ang buhay nila, okay? Dahil of course, ako ang magiging leader nila. Ako ang magsasali sa kanila sa buhay na magkakaroon kami. So, obligasyon ko at responsibilidad ko na bigyan sila ng ligtas at komportable and of course, at the same time, masayang buhay na din. Okay? Dahil ganyan ang tunay na lalaki. Okay? Dapat maging responsible ka. Okay? Sa mga magiging actions o mga decision mo in life, okay? Dahil nananahimik yung babae, okay? Nananahimik yung bata, okay? Tapos binuntis mo, tapos nag-anak yung babae mo, tapos bibigyan mo lang pala ng buhay na hindi ganun kaganda. So, hindi patas yun. Hindi maganda yun, okay? Kung talagang ang tingin mo sa sarili mo at naniniwala ka na sabihin nating isa kang tunay na lalaki, then hindi mo bibigyan ang anak mo at ang magiging nanay ng anak mo ng buhay na hindi maganda. Okay? Kahit na sabihin nating so-so o sabihin nating pwede na buhay lang. Okay? Hindi yon acceptable. Dapat bigyan mo sila ng tunay na magandang buhay. Okay? Dahil kung ikaw man yung bata, di ba't ang gusto mo ay magandang buhay ang magkaroon ka. Diba? Kung ako man yung bata, ang gusto ko, of course, ay yung magandang buhay ang magkakaroon ako. So, napaka-unfair para sa magiging pamilya ko ang magkaroon kami ng buhay na walang pera, nagre-renta, sabihin natin nangungutang, di ba, napuputulan ng kuryente, di ba, o sabihin natin nagugutom kami, hindi masarap yung ulam, maaring maintindihan niya ng babae, pero balang araw, pwedeng umalis pa din yan. Okay? Pero, of course, kahit naintindihin niya pa yan, unfair pa rin sa kanya. Dahil sa dami ng lalaki sa mundo, isipin mo, ikaw ang pinili niya para buntisin at ibahay mo siya. Tapos hindi mo siya bibigyan ng magandang buhay ng dahil lang nagmamadali ka na. Lalo na't kung gagamitin mo pa siya para pagkaperahan o pagtrabahuhin, di ba? Hindi tama yung bagay na iyan. Yan nga yung bagay na hindi ko gusto sa feminism, di ba? Yung pinagtatrabaho yung mga babae. So, ayoko yan. Gusto ko, yung babae ko, ang trabaho niya ay maging masaya, maging maganda, asikasuhin at alagaan niya ang sarili niya, ako, at pati na din ng mga magiging anak namin, maging masunurin siya, di ba? Maging nanay siya o ilaw siya ng tahanan, maging supportive siya sa akin. Okay? Hindi na yung gayahin ko pa yung mga ibang mga vlogger dyan o ibang mga kalalakihan dyan na pati yung asawa nila sinasama nila sa mga hustle o trabaho nila. Okay? Hindi ako ganyang klaseng lalaki. Ang gusto ko, kapag nagkaroon ako ng babae na magiging nanay ng anak ko at makakasama ko sa buhay o sa bahay na magkakaroon ako, ay sabihin na natin siya ay magkakaroon ng isang feminine at comfortable na buhay. Okay? Ayoko yung pinagtatrabaho ko siya o pinagkakaperahan ko siya. Kasi kung maging ganyan din ang buhay niya sa akin, then malaki ang chance na maghiwalay din kami. So magiging single mom yun, tapos magkakaroon ng broken fam yung anak ko. Dahil lang sa kagagawang ko bilang leader nila. Diba? Kaya nga hindi ko minamadali. Okay? Dahil dapat ang babae, kapag nakasama mo yan, palaging feminine ang energy yan. Dapat relax. Okay? Dapat komportable siya. Okay? Pero of course, hindi pa rin dapat kukonsintihin mo yung mga mali niya. Okay? Dapat lang na madudumina mo pa rin siya. Dapat lang na
respetado ka pa rin niya, dapat lang na takot pa rin siya na mawala ka, dapat lang na sabihin nating ano pa rin siya, sabihin nating disiplinado pa rin siya, okay, sa mga bagay, okay? Pero as much as possible, ayoko na napapagod siya dahil sa trabaho na dapat ako yung gumagawa, o namumblema siya sa pambayad ng mga bills namin, okay? O sabihin nating sumasakit ang ulo niya, okay? Dahil ang isa sa pinaka main na obligasyon o responsibilidad niya ay ang alagaan nga kaming dalawa ng anak niya, okay? So dun na lang siya gusto kong tumutok, okay? Kung mamumblema man siya, din dun lang siya mamumblema, okay? Pero pagdating sa pera, pagdating sa seguridad o sa trabaho o sa purpose o sa magandang buhay, ako na iyon, okay? Dahil nga ako yung lalaki, ako yung masculine, okay? Kaya ang gusto ko ay ako lang ang sasalo ng lahat ng iyon, para nang sa gayon pag uwi ko galing sa trabaho, okay, o pagkatapos kong mag self-improve o lumaban sa gera, okay, yung babae ko ang tutok naman niya ay ako, okay, tsaka yung magiging anak ko, okay, para balance ang lahat. Dahil yan naman talaga ang nature, di ba? Ang lalaki ang bahala sa sabihin nating mga pangangailangan ng pamilya, okay? Tapos yung babae naman ang bahala sa tahanan at sa magiging sabihin nating lalaki niya at o sa mag-ama niya, okay? Sa lalaki niya at sa magiging anak nila, okay? Ganyan naman talaga ang nature, okay? Kung masusunod natin yan, then magkakaroon tayo ng tamang dynamics, okay? Hindi ako yung uri ng lalaki na tatrabahuhin ko pa yung babae o pagagawin ko pa siya ng pera para lang kumita ako ng malaki o para lang sabihin nating magustuhan ko siya. Wala akong pakailam sa pera niya. Kung gusto niya magtrabaho, nasa sa kanya yan. Pag-usapan namin yan, okay? Case to case basis yan. Pero as much as possible, ang gusto ko ay nasa bahay lang siya, okay? Ang gusto ko ay inuuna niya, o ang tunay na focus niya ay kami ng mag-ama niya o kami ng anak niya, okay? Pero kung gusto niya magtrabaho, case to case basis yan, okay? Nasa sa kanya o nasa pag-uusap na namin dalawa yan, okay? Pero ang gusto ko, ang tutukan niya ay kung paano ako magiging masaya, paano niya ako aalagaan, okay? Paano niya babawasan yung mga problema ko, okay? And also at the same time, magawa niya yung mga bagay na dapat na ginagawa ng isang mabuting ina sa kanyang mga magiging anak. Di ba yan din naman ang gusto mo na gagawin sa iyo ng nanay mo, di ba? Kung magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya o kung may nanay ka, di ba? Sa nanay mo, di ba? Yan gusto mo dapat na ginagawa sa iyo ng nanay mo. Then of course, yan, kung yan ang gusto mo at yan ang gusto ng lahat ng mga tao sa mundo, then of course, yan yung pinakamalaking regalo o pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa magiging anak ko. Di ba? Hindi na yung kailangan ilayo ko pa yung nanay niya, mag-OFW pa, 'di ba? O kaya magtatrabaho pa ng call center, 'di ba? Magtatrabaho pa sa gabi, 'di ba? Lalayuan niya yung anak niya, iiwan niya yung anak niya, 'di ba? So kawawa naman yung dalawa, 'di ba? Samantalang ako nga yung lalaki. Isipin mo, ako yung lalaki, tapos pinagtatrabaho ko yung babae ko, okay? Tapos pagdating ng araw na binabastos na ako ng babae ko kasi napapagod siya, na-stress siya dahil sa trabaho, okay? Magagalit ako kasi hindi niya ako nirerespeto. Samantalang hinayaan ko siyang gawin niya yung mga bagay na iyon. Iba nga inuobliga pa, di ba? Napaka-hypocrite ko naman doon, di ba? Kaya nga ayoko na magtrabaho siya. So tumutok lang siya sa akin. And kapalit noon, well actually hindi naman dahil sa trade, okay? Kung magagawa lang niya ng maayos yung trabaho niya, then of course, dahil ako yung obligado na pasayahin at bigyan sila ng secure na buhay, then of course makukuha niya yung deserve niya. Magiging isa siya sa pinakamasayang babae sa mundong ito, okay? I'll make sure na ang buhay niya ay magiging masaya, magiging secure, okay? And magiging isa sa pinaka masayang buhay nga ng isang babae dito sa mundo. Kaya nga hindi ako nagmamadali, di ba? Kaya nga hindi ako nag-girlfriend o nag-aasawa pa ngayon, dahil nga of course, ang gusto ko ay pag dumating ang araw na iyon, na nakilala ko na yung babae na iyon, and tama na yung oras, let's say, mga nasa late 40s ko na ako, o kaya nasa 50s ko na ako, okay, tapos magse-settle down na ako,
then tama na ang lahat. Okay, hindi yung hindi pa ako sawa sa pagkabinata ko, okay, o wala pa akong pera, o sabihin na nating limitado pa yung resources ko, yung maliit pa yung kita ko, di ba? Pwede pa ako mawala ng trabaho. Ayoko yun. Hindi yun yung gusto kong buhay na ibigay sa babae na magiging nanay ng anak ko. Ang gusto ko ay komportable siya. Palagi siyang maganda. Palagi siyang mabango. Palagi siyang masaya. O yung tipong mapapasunod ko siya, hindi dahil pinipilit ko, kundi dahil gusto niya, dahil nga respetado niya ako, dahil masayang masaya siya, o sabihin nating kontento siya sa buhay na mayroon kami, na actually hindi pa siya makakapaniwala na ganong klaseng buhay yung nagkaroon siya. Ayoko yung basta okay na ako sa buhay na ito. Hindi lang ganon. Gusto ko yung hindi siya makapaniwala sa buhay na magkakaroon siya sa isang lalaki. Okay? Hindi yung buhay na ni pangbayad sa bill wala kami. Yung sinisingil kami nung nagpaparenta tas wala man lang kaming pera. Yung tipong, o kaya naman yung tipong wala man lang kaming pambili ng masarap na pagkain o pambili ng gatas ng anak ko. Diba? Tas ang yabang-yabang ko na akala mo kung sino kong ama, okay? Pero yung klase ng buhay, bahay, o sabihin nating pamilya na mayroon kami, hindi naman yung buhay na pinaka-best na makukuha ng magiging nanay ng anak ko. Diba? Pero of course, wala pa rin kasal. Kasi alam nyo naman yung mga dangers ng marriage, yung validation na makukuha ng babae sa marriage. Diba? So, and ang rason ko rin, o isa sa mga rason ko kung bakit ayaw kong gawin yan, dahil of course, para sa security ko at safety ng magiging pamilya namin. Dahil ayoko maging single mom siya. Ayoko maging broken fam ang pamilya namin. Okay? Kaya gusto ko na lahat ng magiging desisyon ko ay kalkulado at planado. Okay? Hindi lang para sa akin, kundi pati na rin sa magiging mag-ina ko. Okay? Ngayon ang tanong, ano bang klaseng babae ang napupusuan ko na balang araw papasok sa standards ko para maging nanay ng anak ko? Well, kung mapabless tayo ng isang sabihin nating babae na nasa 20s niya, okay? Siguro max mga 25, okay? Mga ganyan, tapos virgin pa, okay? Yung divine, okay? Yung maganda ang ang gene niya, yung matangkad, yung sabihin nating maganda ang balat, di ba? Yung may magandang pamilya, okay, magandang edukasyon, yung may class, 'di ba? Yung sabihin nating may sabihin nating takot sa Diyos, yung God-fearing, okay? Yan ang isa sa mga dapat na hinahanap ninyo, o yung mga may takot sa Diyos. Kasi alam niyo, pag ang babae may takot sa Diyos, okay? Yung mga babae na yan, madalas magpapakatino sila sa relasyon na mayroon sila, hindi lang dahil para sa iyo o kaya para sa kanya o para sa anak ninyo, kundi dahil para na rin sa Diyos. Okay, parang mga di ba, yung mga Muslim, di ba, yung mga takot kay Allah, respetado si Allah, di ba? Yung mga Muslim nabubuhay yan dahil para kay Allah. Okay, isipin nyo, hindi siya gagawa ng kasalanan o mag-cheat sa'yo dahil kay Allah. Okay, hindi dahil sa mahal ka lang niya. Pero of course, plus na rin yung respetado ka niya. Tsaka mahal niya yung pamilya niya, pati yung anak niya. O, diba? Isipin niyo yun. Tapos takot pa siya sa Diyos. O, diba? Isa yun. Tapos, of course, gusto ko ay yung yung sabihin na nating maganda. Of course, maganda. Ayan, sabi ko kanina, maganda yung gene. Diba? Yung may class, yung edukada. Diba? Yung siya, kasi yung pagiging masunurin at saka pagiging sabihin nating feminine niya, ako ang in charge dyan okay, nakasalala yan sa leadership ko okay, so yeah, ako nang bahala dun sa mga bagay na yun. Pero pagdating sa itsura, yun yung gusto ko maganda yung gene. Pagdating sa background, gusto ko maayos ang pamilya niya, okay, para hindi ko maging problema yan someday, okay. Tapos pagdating sa, of course, sa faith, gusto ko takot siya sa Diyos, okay, yan yung mga bagay na yan. Tapos of course, walang sakit, okay, okay. Sabihin natin may magaganda siyang habits, okay, may mga hobby siya na exciting o interesting, diba? Yung
sabihin natin sa umpisa pa lang, meron na kagad kaming koneksyon pagdating sa mga bagay na gusto namin, para nagkakasundo kami, pareho kaming mahilig sa isang music, mga palabas, di ba, mga hobby nga o mga activity. Okay, nagkakasundo kami doon. Di yung mahilig siya sa mahilig siya sa love song, tapos ako mahilig sa hip hop, as hindi niya gusto yung hip hop, di ba? So doon pa lang may issue na kami, di ba? Yung ganun. At saka of course yung sabihin nating gusto ko yung babae na what's this, nakalimutan ko kasi yung isang bagay na kanina ko pa iniisip na gusto kong malaman ninyo na hinahanap ko rin sa sa babae. Okay, well actually kahit ano namang lahi okay sa akin. Okay, walang problema sa akin yan dahil hindi naman ako racist pagdating sa lahi. Okay, even sa kulay ng balat. Okay, hindi ako racist dyan, okay? Pero isang bagay lang na hindi ko gusto, o actually gusto ko, pero hindi naman sa hindi ko gusto. Pero isa sa mga requirement ko na gusto kong maging nanay ng anak ko ay of course yung divine nga. Kumbaga yung kung ano siya ginawa ng Diyos, ganun pa rin siya kahit paano, okay? And itong bagay na ito ay yung, of course, wala siyang tato. Okay? Ayaw ko ng babae na may tato. May mga babae akong dinidate na may tato. Okay? Pero kung magiging nanay ng anak ko, ang gusto ko ay yung wala siyang tato. Okay? Dahil hindi namang ginawa o nilikha ng Diyos ang mga babae na may tato. Diba? Sila na lang ang gumawa niyan sa sarili nila. Hindi naman dahil sa nandidiskrimina ako, okay? Kundi dahil lang sabihin na nating requirement ko lang talaga yan. Dahil of course, siya magkukonceive ng anak ko. Okay? Dahil nga of course, yun nga, gaya sabi ko kanina, gusto ko divine pa siya. Okay? Pero wala akong diskriminasyon sa mga yan pagdating sa ibang bagay. Yun na preference ko lang pagdating sa magiging nanay ng anak ko. Okay? Actually, marami pa akong mga bagay na gustong share sa inyo tungkol sa preference ko pagdating sa magiging nanay ng anak ko someday. Okay? Pero kayo mag-alala, hindi pa yan mangyayari anytime soon. Okay? Kaya nga, hindi ko muna gustong pag-usapan lahat yung mga bagay na iyan. Okay? Bagay na actually pag-uusapan natin sa ibang video. Pero sa ngayon, gusto ko malaman ninyo na kapag ka ako ay dumating na ang araw na gagawin ko na ito, kung gagawin ko man, kasi hindi pa rin naman sigurado, di ba? Pero kung gagawin ko man, ito yung mga bagay na gusto kong malaman ninyo. Okay? Ito yung mga bagay na gusto kong kahit paano maging basihan din ninyo kapag kayo ay nagkaroon na rin ng magiging nanay ng mga magiging anak ninyo. Okay? Huwag nyo madaliin. Okay? Ayusin nyo muna yung buhay nyo at huwag kayo gumaya doon sa mga ginagamit nila, yung mga babae nila para lang kumita ng pera. Hindi ako ganun. Okay? Hindi ko mga hoe o hindi ko mga prostitute o hindi ko mga slave ang mga babae ko. Okay? Kung may mga dinidate man ako, dinidate ko lang yun dahil gusto namin pareho yun. Okay? Hindi na para pagkakitaan ko pa, hindi na para pagawain ko pa ng pera. Kasi ako, kaya ko na yun. Okay? Labas na sila doon. As much as possible, gusto ko kapag kasama ko siya ay babae siya, masaya siya, palagi siyang maganda. Okay? Tapos, of course, laging mataas ang interest at attraction level niya para sa akin. Okay? Dahil pag ipinasok mo yan sa negosyo mo at sabihin nating ginamit mo yan para kumita ng pera para sa iyo, itong mga bagay na sana ay makukuha mo sa isang babae o sana makuha mo yung tunay na potensyal ng isang babae, maaapektuhan yan. Okay, so huwag niyong gagawin yung bagay na yan. Okay, pero sa ngayon, hindi ko pa namang gagawin yung pag-settle down na yan. Okay, pero dahil nga, of course, may mga nagtatanong na rin sa akin ng mga bagay na ito, naisipan ko na rin na i-share ito sa inyo. Okay, pero sa ngayon, ang focus natin ay yung pag-abot natin sa tunay nating potensyal. Okay, yung self-improvement at of course, yung grind and purpose natin. Okay, wag muna kayo magmadali. Wag muna ngayon. Okay? Napakaraming babae dyan. May 4 na bilyon na kababaihan sa buong mundo. Hindi lang mga Pinay, may mga foreigner pa dyan. Okay? Kapag marami na kayong pera at mas maayos na ang mga itsura ninyo, okay, lalo na yung mga katawan ninyo, okay, at kung napapalibutan na kayo ng mas maraming opportunity, mas maraming mga babae sa buhay ninyo, yung pagsisettle down ay magiging mas madali na para sa inyo. Sa ngayon, mag-enjoy muna. Okay? At of course, wag ninyong itatrato ang mga babae ninyo na para bang mga slave o mga prostitute ninyo.
Okay, hindi sila ganyan. Dapat na ginagawa ninyo ay hayaan ninyo na ang mga babae ninyo ay maging babaeng-babae tuwing kasama ninyo